Mariin na kinagat na ni Nati ang bibig upang mas pigilin pa ang mapahikbi. Napipinto na naman ang kanyang pag-iyak, ngunit kailangan niyang tibayan ng loob. Oras na muli siyang umiyak at niyakap ni Gaston. Siya na naman ang talo, siya na naman ang lugi sa kanila nito. Paulit-ulit ako naging positibong pananaw kahit na ang daming negatibong nangyayari. Masisisi mo ba ako kung magsawa ako at maging ganito? Hindi naman, hindi ba? Hayaan mo muna akong magpahinga. Huminga dahil sobrang nakakasakal ka na. Malay mo, tanga pa rin ako na muling magpauto sa'yo, hindi ba? Ito na ang pakakatandaan mo. Hindi na yun mauulit, Gaston. Nati, makinig ka sa akin. Kukunin ko sa kanyang bata at ibibigay ko sa pamilya ni June. Take back the child. Anong karapatan mong gawin yun sa kanila? Bakit bang hilig mong makialam? Pabayaan mo sila. Siyang ina, kaya alam niyang tama at mali. Hindi naman ikaw ang ama para gawin yun. Bida-bida ka na naman. Alam mo, Gaston, yung mga ganyang desisyon mo, sobrang tinatakot mo ko. Kaya kanya pinag-iinteresan dahil sobrang invested ka sa kanila. Bakit hindi mo na lang kasi sila pabayaan? Kami ang tindihin mo ni Brixton. Hindi na napigilan ni Nati ang ragasan ng kanyang emosyon. Tuluyan niyang namalisbis ang kanyang mga luha na marahas niyang pinunas. Parang estatong nakatayo sa harap niya si Gaston. Sa bawat bagsak ng luha ni Nati, alam niyang katumbas na sakit noon sa babae. Kailangan ko yung gawin para wala na siyang maidahilang bata sa akin. Kasi pinapansin mo. Kasi binibigyan mo ng importansya kaya siya ganyan. Kaunti na lang iisipin ko na ikaw talagang ama ng bata at hindi ang kung sinong tinuturo mo ngayon. Makailang beses na ibinuka niyang bibig upang magbigay ng sagot, ngunit ayaw lumabas ng mga salitang yun sa lalamunan ni Gaston. Parang nakahang lang ang mga salita sa loob nito't nagtatago. Pilit niyang hinawakan ng kamay ni Nati na walang humpay na namang hinila ni Nati upang mailayo dito. Magtiwala ka sa akin, Nati. Ilang beses ko na yung ginawa. Paulit-ulit ako nagtitiwala, naniwala. Pero anong nangyari? Wala rin naman, hindi ba? Palagi na lang pasakit ang binibigay mo sa akin. Paulit-ulit mo kong pinapaasa, Gaston. Ilang hakbang ang iniatras ni Nati upang iminti ng kanilang distansya. Parang batang pinahid na ng likod ng palad niyang mga luha. Namumulat magana noon ang kanyang mga mata. Pinakita niya sa lalaki na kahit ang sakit ng ginawa nito na naiiyak na siya, kaya pa rin niyang palayain si Gaston dito. Natalia, kumalma ka. Umalis ka na. Umuwi ka na. Kakalma lang ako kung mawawala ka sa harapan ko. Walang nagawa si Gaston kung hindi ang talikuran siya at sundin ang nais din natin na mangyari. Bagsak ang balikat na lumabas siya ng silid upang ibigay ang gusto ni Natalia. Napagtanto niya na walang mangyayari sa kanila ng babae kung ipipilit niya ang kanyang gusto. Lamon na lamon ito ng galit sa kanya. Sadyang napuno na marahil ang babae dahil dati niyang inako na niyang kasalanan niya ay nagawa na nitong muli siyang patawarin at yakapin. Ngunit ng mga sandaling yun hindi nito magawa. Naintindihan niya. Habang lula ng sasakyan, hindi niya rin magawang ikalmang mga mata. Bakit narito ka? Hindi mo sasamahan si Nati na magbantay sa inyong anak? Kailangan niya ng kasama? Bunga ni Doña Josefina na makitang pagdating ni Gaston ng mansyon. Bagsak ang mga balikat nito. Ayaw niya ako doon, Mama. Ayaw niyang samahan ko siya. Huminga ng malalim ang matandang na pag-alaman ng tunay na dahilan kung bakit nagtangkang bumaba ng Baguio sina Nati at ang anak. Umagang-umaga ng araw na yun, sinabi sa kanya ng sekretarya ni Gaston yun nang tanungin niya na kung ano bang problema ng dalawa at nagkakagulo na naman. Nagkamali ka na naman ng desisyon. Yun ang mga ganyang bagay na dapat alam mo nang gagawin. Sa away niyong ito, kay Nati na side ang kakampihan ko, hindi dahil babae siya, kung hindi dahil tama naman siya. Ano bang pumasok dyan sa kokote mo at pinapasok mo sa buhay mong mag-inang yun, nakabit ng employee mo na napahamak noon? Tinuro pa sa sentido ni Gaston Doña Josefina na bakas ang gigil sa anak. Makailang beses pa siyang umiling. Ilang pagkakataon pa bang palalampasin mo't sasayangin? Pinili na lang ni Gaston na manahimik at hindi na sagutin ng kanyang ina. Wala na rin siyang energy na sagutin pa ito sa mga katanungan na nabigyan na niya ng sagot kay Nati, ngunit alam niya na hindi pa rin naman siya nito mapapatawad dahil ang lalim ng kasalanan na kanyang nagawa, tagos sa kaibuturan. Kung paulit-ulit mong gagawin yan sa mag-ina mo, wag mo nang ituloy ang kasal ninyo dahil ako na magsasabing hindi rin kayo magiging maligaya. Inuulit mo lang ng inuulit ang lahat, tinitake mo siya for granted, Gaston. Palayain mo na lang siya. Hayaan mo na lang kung anong gusto niyang gawin. Manatili ka na lang na ganyan. Dalaw-dalawin mo na lang si Brixton sa kanila. Huwag mo siyang ikulong sa relasyon na una pa lang ay alam mo nang hindi magiging maligaya ang isang Natalia Bentacourt. Gets mo ba, Gaston?
Kinabukasan ay bumalik si Gaston ng ospital upang dalawin ang anak, gaya na nagdaang araw ay naging hangin lang siya sa paningin ni Nati. Nanitignan man lang ay hindi niya magawa. Nilaro-laro niya ang anak. Umuuwi siya ng hapon na kahit ang pagpapaalam niya kay Nati ay wala itong tugon. Nanatili ang mga mata nito sa screen na hawak niyang phone na para bang hindi man lang siya naririnig. Ganon din ang mga nangyari sa mga sumunod na araw. Dead man lang siya na parang wala sa silid. Mommy, look! May bagong toys na dala si Daddy. Tumango lang si Nati, hindi pa rin inalis ang tingin sa screen na hawak niyang phone. Alright, Brixton. Play lang kay ni Daddy. Maraming tawag si Rosafi na hindi niya sinagot. Kahit ang mga message nitong tambaka, hindi rin man lang niya binasa. Marahil kung noon niya pa yun ginawa, ang idedmang mag-ina, hindi siya hahantong ni Nati sa ganitong sitwasyon. Ilang beses niyang sinubukan, nakausapin ulit si Nati, ngunit palaging failed attempt. Marami itong dahilan na hindi niya alam kung dahilan nga ba o totoo talaga. Natalia, pwede ba tayong mag-usap? Ikaw na munang bahala kay Brixton, pupuntahan ko lang ang doktor niya. Bago siya muling makapagsalita, naglaho na sa harapan niyang babae. Nang sumapit ang huling araw ng pananatili ni Brixton sa ospital, ay medyo tinanghali ng gising si Gaston. Ilang oras lang din kasi ang tulog niya noon kung kaya naman humaba ang kanyang pagkakaidlip. Pagbaba niya ng elevator ay saktong nakasalubong niya si Rosafe, na hagas ang mukha noon. Mabutit pumunta ka. Hinawi niyang katawan ng babae na humarang sa kanya, tuloy-tuloy pa rin siya naglakad. Mr. Barcelo! Habol ni Rosafe na hindi natinag sa ginawa niyang pag-iwas. Hinahanap ka ni Seska. Hindi pa rin siya nilingon ni Gaston na tuloy-tuloy lang sa paglalakad. Hindi alintanang ginagawang pagsabay sa kanya ni Rosafe. Gusto na niyang makita ang kanyang mag-ina, wala siyang panahon sa iba. Kahit na sana, silipin mo man lang siya. She is looking forward sa ipinangako mong ipapasyal siya sa strawberry farm at ang pagkain niyo ng strawberry ice cream. Patuloy ni Rosafe na ginawang makakaya niya upang kunin ang atensyon ng dating governor na halatang wala na talagang pakialam sa kanila. Patuloy na sumunod sa kanyang babae hanggang sa marating nilang silid kung saan naka-admit si Brixton. Kumabog ang puso ni Gaston nang makita niyang wala ng laman ng silid na yon at ang utility na lang ang naruroon at naglilinis ng silid. Pasugod na siyang tumungo sa nurse station upang magtanong dito. Maging hanggang doon ay nakabuntot si Rosafe na hindi pa rin makaramdam sa pangdededma ni Gaston. Hindi pa po nagtatagal nang ma-discharge sila Mr. Barcelo. Sa pagkakaalam ko po, si Atty. Bentacourt ang tumulong sa kanya sa mga procedures. Sa pagkakarinig ko, pababa na sila ng Manila. Napahawak ng dalawang kamay ni Gaston sa kanyang ulo. Maging sa parting yun na hindi niya nakinunsulta pa ni Nati. Gayong anak naman nilang dalawa si Brixton kaya dapat dalawa silang may desisyon. Atty. Bentacourt, opo yung kapatid po ng asawa niyo. Patakbo siyang lumabas ng ospital. Sa haba ng mga biyas niya, hindi na siya nagawa pang sundan ni Rosafe, na tanging ang nagawa ay ang sumigaw at paulit-ulit siyang tawagin na hindi pa rin niya pinansin. Pagkalulan niya ng sasakyan ay kagad niyang tinawagan ng phone number ni Nati na nagre-ring pa naman. Ibig sabihin hindi pa siya nito binablock. Ilang ulit na tawag pa't sinagot na yun ni Nati. Bakit hindi mo man lang ako hinintay bago kayo nag-discharge sa ospital? Nasaan kayo ngayon? Pupuntahan ko kayo. Gusto kong makita si Brixton. Huwag mo namang gawin sa akin to, Natalia. Hindi na kailangan. Pababa na kami ng Baguio. Huwag kang mag-alala. Kasama namin si Kuya Nick. Napahilamos na sa kanyang mukha si Gaston na hindi na napigilan na maiyak doon na parang bata. Nati naman, bakit mo sa akin to ginagawa? Hindi mo man lang ako hinintay. Mag-usap pa tayo. Hindi pa nga natin naayos ang lahat tapos bigla namang bababa. Huwag ka namang mag-isip bata, please. Bumalatay ng labis na iritasyon sa mukha ni Nati nang marinig ang sinabi ni Gaston. Ha? Ako pang isip bata? Hindi ba't sinabi ko sa'yong ayoko na? Bakit pa ako nakikipag-usap pa sa'yo? Pinatay ni Nati ang tawag na kulang na lang ay mag-alboroto sa pinaparamdam ni Gaston na siya pang may kasalanan kung bakit sila nagkakaganon. Nilingon na siya ni Nick sa kanyang tabi. Curious na. Ano ba talagang nangyayari sa inyong dalawa ni Tito ha, Nati? Bakit ganyan ka nalang kagalit sa kanya? Hindi siya ni Nati pinansin na halatang wala siyang planong magsalita sa tunay na nangyayari sa kanila. Third party, nang babae na naman siya kung kaya naman ganyan ang galit mo? Sabihin mo sa akin nang maintindihan ko. Hindi mo naman kailangang salohin ang lahat. Sa tingin mo, may kakaila mo yan kay Mommy? Kapag tumawag yon kay Lola Josefina, malalaman niya rin ang tunay na dahilan ninyo. Hindi pa rin si Nati nagsalita. Kinausap niya si Doña Josefina ng araw na yon bagong discharge ni Brixton. Sinabi niyang tunay na dahilan dahil ayon sa matanday naintindihan naman niya kaya ayos lang.
Humingi rin ito ng pasensya sa kanya dahil sa kagaguhan na naman ng kanyang bunsong anak at muli itong pinaiyak. Ayon pa sa matanda, dadalaw na lang sila ni Vanji sa apo nila na sa ibang araw. Hindi niyo na ba kayang ayusin pa kung kaya naman ang tanging naisip mo lang ay ang iwan siya? Bakit mo sinusukuan? Hindi ba't abot sa langit naman ang pagmamahal mo sa kanya? Ano ba talaga ha, Nati? Babae ako, Kuya Nick, at hindi ako kagaya ng lalaki na kagaya mo. Dapat akong hinahabol at hindi ako nagpapumilit isiksik ang sarili ko sa taong paulit-ulit akong sinasaktan kahit na mahal niya ako. Malakas lang na humalakhak si Nick sa tinurang yun ng kanyang kapatid. Malamang nagtatampo lang ito sa tiyuhin ni Krisa. Gusto niya sanang magtanong pa ng magtanong kaso mukhang kahit na gawin niya yun ay hindi naman to sasagutin ng kapatid. Kung may bala kasi itong sabihin ng problema, pagtawag pa lang nito sa kanya para magpasundo ay nabanggit niya na ang tagsumbong na ito sa kanya. Kuya Nick, doon na muna kami sa villa niyo ha, sa Batangas. Gaya ng usapan natin ilang araw lang. After nun, uuwi na ako sa mansyon natin. Pag-ibanin natin ang kanilang usapan ng kapatid. Nag-usap na tayo. Oo na, kahit na hanggang kailan mo pa gustong manatili doon. Matutuwa pa si Krisa na may kausap siya. Naglalarong mag-isa si Nixa sa sala ng villa nang dumating sila. Patakbo itong sumalubong ng matanaw ang pagdating nila na halatang excited ang muka. Gumagapang na noon si Skylar kaya nakibuntot na. Tita Nati! Brixton! Salubong na naman itong halatang sabik na naman sa pinsan. Where is Lolo Gov? Lumabas na rin si Krisa na karga na si Skylar sa kanyang bisig upang sumalubong sa kanila. Nixa, napakadaldal mo talaga. May sakit si Brixton. Hindi pwedeng kalaruin agad. Huwag ka ring maingay. Saway ni Krisa sa anak na mangyayakapin si Brixton na karga ni Nick. Nagre-recover pa si Brixton. Why, Mommy? Nadala siya sa ospital. Hindi ba naalala mo? Noong nalagyan ka ng karayom sa kamay, ganun din siya. Oh! Natuto pa ni Nick ang kanyang bibig habang nakatitig sa kanyang pinsan na matamlay pa rin. Kapag gumaling na siya, pwede na ba kaming mag-play? Wala naman siyang needle on his hand eh. Hinaplos lang ni Nati sa ulo si Nixa nang yumakap na ito sa kanya. Isang hitat, tuloy kayo. Nati, ang payat mo ha. Grabe rin ang pangitim ng palibot ng mata. Halatang puyat na puyat. Lingon ni Krisa sa hipag na sinuklian lang siya ng mga ngiti. Ngayon nandito ka na, siguro naman, maayos ka nang makakapagpahinga. Mababawi mo ng mga gabing hindi ka nakatulog sa pag-aalala. Ganyan naman talaga tayong mga ina. Kailangan laging magsakripisyo para sa mga anak. Inahatid ng mag-asawang mag-ina sa loob ng silid ng kanilang okupahin. Kasunod nilang mga maid na may dala ng luggage ni Nati. Puno ng pasasalamat ang mga mata ni Nati sa kanila doon. Kung may kailangan kayo, huwag kayong mahihiyang magsabi. Alam mo naman kung saan kami hahanapin. Willing din ako na makinig sa kung anong pinagdadaanan mo. Alam mo yan, Nati, hindi ba? Napanguso na si Nati sa tinurang yun ng kanyang hipag at tumango na sa kanya ng paulit-ulit. Sige na, mag-rest na muna kayo. Nixa, tara na sa labas. Kumaway pa si Nixa sa mag-ina bago tuluyang nagpahila sa kanyang mag-amang si Nick. Napabuga na ng malalim na hininga si Nati. Nang sumara ang pintuan, naramdaman niya sa likod ang mainit na yakap ni Brixton kung kaya naman nilingon niyang anak na kagad na kumarga na sa kanyang kandungan noon. Sorry anak, siguro gulong-gulo ka na kung bakit palipat-lipat tayo. Wala ka matawag na sarili mong tahanan. Kagaya ng pinsan mong si Nixa. Masuyong haplos niya sa ulo ni Brixton na humiga na sa braso niya. Ngumiti lang naman noon si Brixton na tinaplos ang mukha ng kanyang ina. Ang mahalaga magkasama pa rin tayo. Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Ang mami at si Brixton ang palaging magkasama. Tumango si Brixton kahit hindi niya palubusang naintindihan ang sinasabi ng kanyang ina. Sleep na tayo, Mommy. Lie down na. Tumayo na si Nati at inayos ng higa nilang mag-ina sa kama. Hindi naglaon, dala ng matinding puyat at pagod ay ginupo ng mag-ina ng antok. Sa sala ng villa ay nandoon naman ang pamilya ni Nick at Krisa. Nakaupong mag-asawa sa sofa habang pinapanood na maglaro ang dalawa nilang anak doon. Sinabi sa'yo ni Nati kung anong pinag-awayan nila this time. Bakit biglang bumaba sila? Akala ko pa naman nag-aayos na sila ng kasal. Pahapyaw na sambit ni Krisa. Nakahilig na siya sa balikat ni Nick. Hindi, mukhang seryoso. Tinanong ko pero hindi naman siya nag-open sa akin. Hay nako, si Tito. Hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng edad niyang iyon, gumagawa pa ng gulo. Irap ni Krisa. Kilala niya si Nati. Sobrang mahal nito ang kanyang tiyuhin at napaka matiisi niya rin. Wala tayong alam kung ano ba talagang nangyari sa kanila kaya mahirap din na mag-judge, Krisa. Sus, parang hindi mo kilalang kapatid mo. Nabaliw sa tiyuhin ko. Sa tingin mo kung simpleng away lang yun, ganyan na magiging reaksyon niya?
Hindi, sigurado ko malalim ang pinagugutan niya. Hayaan na muna natin sila. Ang hirap sumausaw na walang alam. Baka magpapalamig lang si Nati. Alam mo rin naman ang ugali ng kapatid ko. Meron taglay na kaartehan. Basta tayo, neutral lang sa kanila. Yakap na ni Nick sa kanya't puno ng paglalambing na hinalikan ng leeg niya. Sundan na natin si Skyler. Gusto ko ng panibagong baby. Pag-iiba ni Nick ng usapan kaya kinurot na siya ni Krisa. Huwag kang ang sutil, binabagyo na ang relasyon ng kapatid mo. Ikaw gusto pang magpasarap? Ako lang bang masasarapan? Makahulugang tanong ni Nick na mas lumapad pa ang ngiti sa asawa. Pabirong tinulak na siya palayo ni Krisa ang namumulang buong mukha. Nilingon na ang mga anak na abala pa rin sa kanilang mga laruan na nakakalat sa halos buo nilang sala. Natitempt sa gusto ni Nick. Huwag kang loko-loko bago palang humakbang si Skyler. Ano naman? Sinisigurado ko namang hindi ka mahirapan sa pag-alaga ng mga anak natin ah. Natawa na lang si Krisa doon na napailing na sa kalokohan na namang umaandar sa isipan ng asawa niya. I-comfort na muna natin ang kapatid mo. Saka na tayo magpasarap kapag alam na natin ang problema niya. Humaba ng nguso doon ni Nick ngunit hindi naman siya nagpumilit pa sa gustong mangyari. Nang sumapit ang gabi, pinadalhan na nila ng hapunan ng mag-ina sa loob ng silid. Doon sila kumain. Muling natulog si Brixton pagkatapos maghapunan. Samantalang si Nati hindi na. Ilang beses niyang binasa mga message ni Gaston. Tinignan ang mga missed calls nitong napakarami. Mahapdi ng mata niya ngunit hindi pa rin siya dalawin ng antok. Alam niyang kulang na kulang pa siya sa tulog. Babalik ako sa trabaho. Muli kaming mamumuhay ni Brixton ng normal. Ilang ulit ng bigkas na unin natin sa kanyang sarili upang isipin ang magiging future nilang mag-ina. Ayaw pa rin niyang umasa sa yaman ng kanilang pamilya. Gaya ng dati kung may nais siyang bilihin, paghihirapan niyang kitain ang gagastusin. Hindi namin kailangang bumalik ng Canada. Baka isipin niyang bitter na naman ako. Hayaan ko na lang silang magkitang mag-ama. Nagkakaisip na si Brixton. Dito na lang kami. Ilang buwan kapag may nangligaw sa akin, i-entertain ko at magpapakatotoo din ako kung anong tunay na status ko. Dapat matanggap niya si Brixton bago ko siya kikilalanin. Hindi ko na ikukulong sarili ko kagaya ng dati. Nasa kalagitnaan na ng gabi nang marating ni Gaston ng villa ng kanyang pamangkin at ni Nick. Nung malaman niyang pababa na si Nanat at kasama si Nick, hindi siya mapalagay. Sinubukan niyang kumalma at umuwi ng mansyon, ngunit hindi siya mapakali kung kaya naman nagpasya siyang bumaba. Susuyuin mo na naman, tapos kapag naging okay kayo, may gagawin ka na naman kabalbalan. Harang ng kanyang ina sa kanya nang makitang may hila siyang maleta. Hindi ka ba napapagod, Gaston? Kasi kung hindi ka napapagod sa paulit-ulit mong pagkakamali, ibahin mo si Natalia. May kapaguran siya. Ilang beses na ibinuka ni Gaston ang bibig upang sagutin ang sinabi ng ina. Ngunit huminga lang siya ng malalim. Ayaw na niyang mangako. Sabi nga ni Nati, gusto nitong ipakita na lang niyang sa gawa iyon. Babalik din ako, Mama. Kailangan ko lang na talagang makausap si Natalia. Hindi matigil ang isip ko, lalo na't alam kong galit siya sa akin. Hindi lang galit, kung hindi galit na galit siya kaya susunod na muna ako. Tumabi ang kanyang ina, tinayaan na siyang lumabas ng mansyon. Hindi na rin to nagsalita pa ng iba. Nagawa na niyang tawagan ng asawa ng kanyang pamangkin upang sabihin ang kanyang pagdating. Wala naman itong sinabi. Hindi rin siya pinagbawalan na pumunta upang kausapin ng kapatid. Talagang pinanindigan ni natin na hindi siya sisiraan. Kahit na kanino, mukhang hindi nito sinabing ugat ng problema. Humalik ang may kahalong alinsangan na hangin sa balat ni Gaston nang bumaba siya ng sasakyan. Hindi siya diretsong pumasok sa villa ni Nick. Nanatili siya sa tabi ng kanyang sasakyan at nagsindi ng sigarilyo upang tanggalin ang stress na kanyang nararamdaman. Alam niya masyado pang maagang nagpakita siya doon. Ngunit kung hindi ngayon, kailan niya yung gagawin? Hahayaan na lang ba niya na tuluyang makaalpas sa palad niya? Ang kanyang mag-ina at maglaho ang pagmamahal ni Nati sa kanya.